Kamusta mga kaibigan? Halina at ating pakinggan ang isang kwento na magbibigay sa atin ng inspirasyon, saya at kilig. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, pakiclick ang subscribe button pati na rin ang bell icon para lagi kang updated sa parating pa na upload. 1 week from now, ang date ng invitation card na pinadala kay Joseph. Nalaman ko dahil isasama raw niya ako. I didn't say no dahil sa loob-loob ko ay na-excite ako. Dahil ito ang unang beses na dadalo kaming dalawa sa isang party. At hindi lang basta-basta party yun. Dahil isa yung anniversary party ng isang sikat na kumpanya. At dahil kilala sa business world si Joseph kaya naimbitahan siya. Naalimpungatan ako nang marinig konti lang may kausap si Joseph. Nanggagaling iyon sa banyo. Nilingon ko ang alarm clock at eksaktong 6:00 na ng umaga. Nang mapabaling ako sa banyo ay manaka-naka ko naririnig ang boses niya at parang nakikipagtalo siya sa telepono. I got curious kaya tumayo ako. Sinuot ko ang t-shirt niya dahil sa hubad pa ako. Kakatukin ko sana siya pero papalapit pa lang ako ay saka siya lumabas. Nagulat pa siya nang makita ako. He was just wearing his boxer shorts. Maaga pa, bakit bumangon ka na? Nilapitan niya ako at hinalikan sa noo. Para kasing may kasagutan ka sa phone mo. Okay ka lang ba? Hinawakan ko ang pisngi niya. He sighed. Don't worry, it's just about business. Come, let's take a shower. At saka ngumisi sa akin. Nabura ang pag-alala ko dahil sa pilyong ngiti niya. Kung may problema naman siya ay siguradong sasabihin niya yun sa akin. Nagbibihi sa walk-in closet si Joseph nang tumunog ang phone niya. Nasa ibabaw yon ng kama kaya kinuha ko. Balak kong dalhin sa kanya at baka importante. Hindi sinasadyang napatingin ako sa screen and I froze. Mona is calling. Napawang ang labi ko. I got confused. Kinabahan din ako. Sinong Mona? Was it my cousin or just another Mona with the same name? Wala sa sariling sinagot ko ang tawag at halos suminto ang paghinga ko sa kaba. Good morning babe. I just wanna remind you ha. Pumunta ka sa party next week. Wait, have you already received the invitation? Gosh, I miss you so much babe. Bakit hindi mo ko sinundo sa airport? Babe, are you there? Hindi ko na kinaya at pinatay ko agad ang tawag. Parang may bombang sumabog at hindi ako nakagalaw sa pwesto ko. Nalamig ako. Kabisado ko ang boses niya. Kahit matagal kaming hindi nagkita ay kilalang kilala ko ang boses niya. Hindi ako pwedeng magkamali. Pero bakit siya tumawag kay Joseph? From the way she called him, I know there was something in their relationship. Hindi ako tanga. I know how it may sound if there was something. Nanakit ang lalamunan ko. I tried to hold back my tears. Hindi pa naman din ako sigurado pero may gumuhit na sakit sa aking dibdib. Naramdaman ko ang pag-vibrate ng phone ni Joseph na hawak ko pa rin. From Mona. Nandyan pa ba ang pinsan ko? That's why you ended my call? Okay, I understand babe. Love you. Napahawak ako sa dibdib ko. Napaupo ako sa gilid ng kama. Ano bang nangyayari? Tila bigla ako nalito sa pinaroroonan ko. I bit my lower lip para maiwasan ko ang umiyak na malakas. I know anytime soon I will burst out at nasa kwarto pa si Joseph. Binaba ko ang phone niya sa kama at lumabas ng kwarto niya. Malalaking hakbang ang ginawa ko papunta sa dating kwarto ko. Nilako ang pinto at pumunta sa banyo. Doon ko na pinakawala ng naipong luha ko. I know I shouldn't be acted this way pero ang sakit-sakit. Napahawak ako sa dibdib ko habang umiiyak. Mona knew that I'm with him. That she knew all this time. And they are together. Pero paano? Kailan pa? After a couple of minutes, I have to compose myself.
Naghilamos ako at inayos ko ang sarili ko. Naglagay din ako ng kaunting powder para hindi ako mukhang maputla at umiyak. Tinapangan ko ang sarili ko. Mahal niya ako. Sabi niya, mahal niya ako. Mahal na mahal niya ako. Sa akin lang siya. Akin lang. Kung sino man ang Mona na yan, pinsan ko man o hindi niya makukuha sa akin ang pagmamay-ari ko. Kung kailangan kong bakuran si Joseph ay gagawin ko. Walang sino man ang pwedeng umago sa akin kay Joseph. Iha, okay ka lang ba? Parang maputla ka. Dahan-dahan akong lumingon kay Manang. Naghihiwa kasi ako ng gulay at nagbabalat naman siya. Kanina pa kami nagkukwentuhan pero bigla akong nakaramdam ng pagkahilo. Pinilit kong ignorahin dahil alam kong kakaisip ko sa Mona na yon kaya ako na-stress. Hindi rin kasi binanggit sa akin ni Joseph ang tungkol sa tawag at text na yon. Hindi rin naman niya alam na alam ko rin. Pinilit kong ngumiti kay Manang. Okay lang po ako. Siguro kulang lang po ako sa tulog. Mabuti pa siguro ay matulog at magpahinga ka muna, Iha. Ang putla mo kasi. Pumunta kaya tayo ng doktor para ma-check up ka. Pag-alala ni Manang, sinalat pa niya ang noo ko. Umiling agad ako. Wala po ito, Manang. I let out a soft laugh para mawala ang pag-alala ni Manang. Tumayo pa ako para kumuha ng tasa pero nagdilim ang paningin ko at natumba ako. Mabuti na lang at napakapit agad ako sa edge ng mesa. Napatayo at dumalo sa akin si Manang. Ma'am Ara, okay lang po ba kayo? Muntik ka nang himatayin. Ang mabuti pa ay pumunta na tayo sa ospital. Hinawakan ko sa braso si Manang. Wag na po, Manang, kaunting pahinga lang po ito. Hindi na po kailangan ng pa-ospital pa. Bumuntong hininga na lang si Manang at wala nang nagawa pa. Hinatid niya lang ako sa kwarto ni Joseph at pinatulog. Nagising na lang ako na may nakadagan sa akin. Napangiti na lang ako nang makita ko nakayakap sa akin si Joseph. Nakapulupot ang braso niya sa akin at nakasubsob ang mukha niya sa aking leeg. Nang maramdaman niyang gumalaw ako ay dumilat siya. Mukhang hindi naman siya tulog. Napahababa ang tulog ko kaya nandito na siya. Tiningnan ko ang orasan. It's only 4:45 in the afternoon. Bakit nandito na siya ng ganito kaaga at nakapambahay na? Humigpit pa lalo ang yakap niya sa akin. Anong pakiramdam mo? Nahihilo ka pa ba? May masakit ba sa'yo? Dadalhin na kita sa ospital, he stated. Bakit ang aga mong umuwi? Umangat siya ng kaunti para makita ako. Tumatawag ako sa iyo kanina, hindi mo sinasagot. Kaya tinawagan ko si Manang para hanapin ka. Pero sabi ni Manang nahilo ka daw kanina kaya natulog ka. Kaya umuwi na agad ako. Paliwanag niya. Bumangon ako at pumasok sa banyo para maghilamos. Nagmamadali ang bawat kilos ko. Hindi ko naman intensyon ang matulog ng mahaba. Napasarap yata ang tulog ko. Nagpupunas pa ako ng mukha gamit ang bimpo na makita ko nakaupo sa gilid ng kama si Joseph. He's eyeing me. I sighed. Naalala ko na naman ang patungkol kay Mona. Bakit ganon? Ang bigat sa dibdib. Binaba ko ang bimpo at lumapit ako sa kanya. Umupo ako sa kandungan niya at pinulupot ko ang mga braso ko sa leeg niya. Niyakap ko siya ng mahigpit. I don't want to lose him. I'll fight for him if I need to. Naramdaman ko na lang ang paghagod niya sa aking likuran. I felt relaxed. Is there something wrong, sweetheart? Marahan niyang tanong. Yung tono ng boses niya ay may pag-alala at kaunting takot. Hinigpitan ko pa ang yakap ko sa kanya. Suddenly, parang gusto kong umiyak. Nanubig bigla ang aking mga mata. Hindi ko na mapigilan ang emosyon ko. Mahal na mahal kita, Mr. Ko. He chuckled. Ang sweet naman ngayon ng misis ko. Anong nakain mo? Magpapabili ako ng marami para may stock ako. Natatawa niyang sabi. Tiningnan ko siya at pinalo ng mahina sa balikat niya. Natawa ako pero nang makita niyang nagpupunas ako ng mga mata ko,
ay napalitan ng pag-alala ang mukha niya. Pinunasan niya ang gilid ng mata ko. "Why are you crying, sweetheart? May masakit ba sa'yo? Pumunta na tayo ng ospital." Ngumiti na lang ako at hinalikan siya sa labi. "Timang, okay lang ako. Huwag kang ang OA. Masaya lang ako kasi nandito ka na ng ganito kaaga." Lambing ko sa kanya. Nangunot ang mukha niya. "Are you sure you're okay? Baka tinatago mo lang sa akin. Magwawala talaga ako pag may sumakit sa'yo." Kinabukasan ay pinadala sa akin ni Joseph ang isang malaking kahon. Nang tingnan ko, isang maganda at eleganteng gown. It's just a simple black off-shoulder dress na hapit sa kurba ng katawan ko. But it was so classy. Pagkatapos ko mag-ayos ng sarili ay bumaba na agad ako. Ang sabi ni Manang ay naghihintay na sa baba si Joseph. Naglagay lang naman ako ng light makeup at red lipstick. Ni-French band ko din ang buhok ko at naglagay ng ilang takas na buhok and I'm done. Pagbaba ko pa lang ay nakatingala na agad sa akin si Joseph. His lips was parted a bit. Kinakabahan din ako. Look at him. He was really a good dresser. A black tuxedo really suit him. Sinalubong niya ako sa hagdan at biglang hinapit sa baywang. Tinitigan niya ako ng malagkit. Nginitian ko siya. Ngumiti siya na para bang bata na binigyan ng candy. Hinapit niya ako muli. "Alright, hindi tayo magtatagal doon." I giggled. Everything about him really makes me happy and complete, and I really intended to keep him forever. Habang nagda-drive ay nakahawak sa kamay ko si Joseph. He's so clingy and I love it. Palagi siyang nakalalay sa akin at nakahapit sa aking baywang. Kaya pagdating namin sa venue ay maraming napatingin sa amin. Bukod sa kilala si Joseph ay hindi maikailang angat ang itsura niya. His looks are dominating and intimidating. Maraming mga kadalagahan ang napapatingin sa gawin namin. And I kind of felt pissed. Kasi naman kung makatingin parang wala ako sa tabi niya na hapit ako sa aking baywang. Sobrang nakadikit na nga siya sa akin, pero itong mga babaeng to walang habas kung makatitig. Marami ring lumalapit kay Joseph. Sa tingin ko ay may mga ari sila ng kumpanya. By the way they speaks at pakikipag-usap kay Joseph. Hanggang sa may lumapit na binata kay Joseph. He's also wearing a tuxedo. He's tall and good looking. Nakipagkamay siya kay Joseph. "President Tigia, I'm glad na nakatan ka ngayong taon. You know, every year, we really hoping na pupunta ka. We barely spotted you in any events like this. And you have a very beautiful date." Nalipat sa akin ng tingin ng lalaki at nginitian pa ako. Nginitian ko rin siya ng bahagya. Pero naramdaman ko na lang ang paghigpit ng hawak sa akin ni Joseph. He cleared his throat. "Nice seeing you again, Mr. Cueto. But this lady beside me is my girlfriend. So stop staring at her. I don't like it." Okay, I'm sorry. Just enjoy the party." Nakangiting umalis ang lalaki, pero nakasimangot ang mukha ng katabi ko. Salubong ang kilay at mariin ang pagkakalapat ng labi. Hinatak niya ako at dinala sa lamesang nakalaan sa amin. "Kalma ka lang, Joseph." Sa tingin ko ay uminit talaga ang ulo niya. Pinaghila niya ako ng upuan. "As long as there are men staring at you, I can't, Mrs. Ko," mariin niyang sabi. Bahagya akong natawa, pero nang paupo na siya ay may tumawag sa kanya. Tiningnan niya ako na parang nagtatanong. Nginitian ko na lang siya at tumango. "Pupunta lang ako sa powder room. Go ahead." Hinalikan niya ako sa noo. "Okay, babalik din ako agad." Nginitian ko na lang siya at tumayo para hanapin ang CR. Hindi naman ako nahirapan dahil may nakita pa akong mga babaeng lumabas doon. Pumasok ako sa CR at nag-retouch ng kaunti. I was too busy with my clutch bag nang marinig ko ang paglock ng pinto. Napatingin agad ako sa gawin ng pinto. "Mona?"
Napawang ang labi ko nang makita ko ang pinsan ko. Ang laki ng pinagbago niya. Her hair was short, but she's so sexy. Pero ang nakaagaw ng atensyon ko ay ang titig niya. Seryoso ang mukha niya. I wanna ask her kung saan siya nagpunta at kung alam ba niya ang nangyari kay Lola. Ang alam ko ay naglaya siya at pinutol ng komunikasyon kina tita. We need to talk, Ate Ara. Saan ka ba nagpunta, Mona? Matagal ka naming hinahanap ng mama mo. Have you speak to them? I know you're living with my boyfriend and I want you out. He told me he wants to get even with you. Pero ayoko na. Ayoko nang makasama ka pa niya sa bahay niya. So, sinasabi ko na sa'yo, Ate Ara, ikaw nang umalis sa bahay. Ano bang sinasabi mo, Mona? Napasigaw ako. She started to annoy me and making nonsense. Humakbang siya papalapit sa akin with fears in her eyes. I am his fiancé, Ate Ara. He's not serious about you. Gumaganti lang siya sa'yo. I'm giving you a favor. Leave him bago ka pa malugmok sa kahiyan. Na nakita lalamunan ko at nanikip ang aking dibdib. Hindi ito totoo. Hindi totoo. Hindi yan magagawa sa akin ni Joseph. Mahal niya ako. Ako ang mahal niya. Ramdam ko yon at nabandam ko yon. Tumaas ang gilid ng labi niya. I'm pregnant at si Joseph ang ama ng dinadala ko. Nanlaki ang mga mata ko. My mouth fell apart. Hindi yan totoo. Napakapit ako sa edge ng sink na tila inagawan ako ng lakas. Maawa ka sa sarili mo at sa nako, Ate Ara. Iwan mo na si Joseph. At saka lumabas ng banyo si Mona. Napahawak ako sa aking dibdib at parang may mga batong nakaharang sa lalamunan ko. Bumalong ang luha sa aking mga mata. She's lying. This can't be true. She's lying. Pero buntis siya. Dumaloy ang luha sa aking pisngi. Hinayaan ko ang sarili kong umiyak hanggang sa may pumasok sa CR. Pinunasan ko ang luha ko at inayos ang sarili. Malalaman ko lang ang totoo kung tatanungin ko si Joseph. Dali-dali akong lumabas pabalik sa mesa namin, but I was halted dahil nakita kong nasa harapan ng maraming tao sina Joseph at Mona. Nakakapit pa sa braso ni Joseph si Mona. Everyone, I'm so happy to inform you that this man beside me, Joseph Digia, and I were getting married. Masayang pahayag niya. Hinatak ni Mona ang mukha ni Joseph. Pero bago ko pa makita ang kahindik-hindik na pangyayari ay may humatak sa akin patalikod. Ara, baritonong boses ng lalaki. Pumatak muli ang luha ko. Totoo nga kayang may relasyon sina Mona at Joseph at magkakaanak pa sila. Ngunit paano na si Ara? Sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat!